patuloy ang pagsiserbisyo ng Radyo 630 kasama ang pinakapinagkakatiwalaang kaserbisyo. Nasamahan mo kami ha. Huwag tayo makinig dun sa ingay. Maging aktibo tayo. Pihit na sa Radyo 630. Traffic update muna tayo dyan sa C5 Katipunan. Ang inyong nakikita sa kaliwang bahagi ng inyong screen, yan yung patungong Ateneo, Miriam at UP. Labasan ng mga estudyante ngayon kaya mabigat ang daloy ng trapiko dyan sa mga oras na ito. Ang nasa kanan naman, maluwag ang daloy ng trapiko, yan yung papunta naman sa Libis area. Araw po ng Lunes, January 20, 2025. Kapit na Pilipinas dahil aarangkada na ang mga maiinit na balita. Ako po si Nina Corpus. Raratyada at maghahatid ng balita sa bawat sulok ng bansa. Sa bayang naririnig sa Radyo sa 630 sa Metro at Mega Manila. At sa Regional FM radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Iputlan niya og ulo ang iyang amahan. Unya, Lalaking senior citizen sa Davao del Norte, pinugutan at tinanggalan pa ng laman loob. Suspect, kanyang sariling anak. Deployment ba ng mga OFW sa Kuwait? Pinag-iisipan ng Department of Migrant Workers. Mga pulis sa sangkot sa 6.7 billion peso drug bust noong 2022, ipatutugis ng PNP sa Task Force 29. US President-elect Donald Trump magbabalik White House para sa kanyang ikalawang termino. At ang masarap na Longganisa Festival sa Vigan, dadayuhin natin. Pasintabi sa mga manonood at mga kumakain ngayon, sensitibo ang balitang amin ihahatid. Pinugutan na, tinanggalan pa ng laman loob ang isang senior citizen sa Davao del Norte. Ang suspect sa karumal-dumal na krimen ang kanyang sariling anak. Yan ang umarangkadang balita ni Hernel Tokmok. ang iyang amahan. Unya, Katawang walang ulo ang nadatnan ng mga otoridad sa bahay na ito sa Tagum City, Davao del Norte kahapon ng umaga. Ang 60 taong gulang na biktima halos tinadtad ang katawan. Nagkalat naman sa lugar ang ilang bahagi ng laman loob nito habang ang iba natagpuang nakalagay sa kawali. Habang ang ulo ng biktima hindi pa nakikita. Naaresto naman sa lugar ang suspect, ang 41 taong gulang na anak ng biktima. Ang matod pa sa mga silingan na kani si Barles din wala pa mo dugay ko sa ilang balay kung di ay gihapa sa iyang amahan o dihan na gihapa sa iyang amahan na natungog sa mga silingan na gigasapan mo diha na asay commotion na nahitabo. Ayon sa mga nakakita, muntik pa silang habulin ng itak ng suspect matapos patayin ang ama nito. Ilumong taon kayo ang amahan no. Diligid na ingon sila kuan kunahagsamok. Lumabas din sa inisyal na investigasyon na may problema sa pag-iisip ang suspect. Miss, ha? Nahibaw ka ng ano nasamad ka? Maharap ang suspect sa reklamong parricide. Hernel Tokmo, umaarangkada sa pagbabalita. Grabe yung balita na yan, no? Wala akong words, wala akong masabi dyan. Yes, actually, nung binabasa ko nga yung script kanina, sabi ko, grabe naman. Nakapanlulumo, Masyadong graphic. parang- Again, pasensya sa mga nanonood, no? Tsaka kumakain ngayon. Talagang grabe yung balitang yan. Talagang parang hindi totoo. Ganon. Kaya ako mas sinasabing wala akong masabi dahil parang mga ganitong istorya, sa mga alamat ng ganyan ko lang naririnig. Kaya Ito, mas grabe pa. Sa totoong buhay,
Imaginein mo, nilagay pa sa kawali ba yun? Oo, I mean, sobra yung details dun Grabe, sa nangyaring oo. krimen na yan. Pero So- yun nga, yung suspect naman ay nasa kamay na ng mga pulis. At may problema raw nga kasi Sa sa pag-iisip. pag-iisip. Siyempre, obviously, hindi yan kayang gawin ng isang Yes, normal oo. na tao. nga. Kaya tayo po nakikiramay sa pamilya, no? Yung nanay, baka may mga kapatid pa. So, mabuti na lang at nahuli na siya. Yeah, kasi mas mabigat Kasi yan. Dahil nahabol pa raw yung mga kapitbahay. Tsaka, Baka magawa ano, pa niya yan sa iba. bino mo family member yung involved dun sa Yes. ano na yan. Alright, samantala, isang task force ang binuo ng Philippine National Police para tugisin ang 29 na pulis na sangkot sa 6.7 billion peso drug bust noong Oktubre ng taong 2022. Sabi ni Interior Secretary John Vic Remulla, mismong si PNP Chief Romel Marbil ang bumuo ng tinatawag na Task Force 29. Anya, lahat ng 29 na pulis na ito ay inisyuhan ng search warrants kaugnay sa insidente. Sinabi pa ni Remulla na kumpiyansa ang liderato ng PNP na maaaresto ang lahat ng sangkot na pulis ngayong linggo. Hinatulan ng Sandigan Bayan si dating Quezon City Mayor Herbert Bautista at City Administrator Aldrin Cunha sa kasong graft. Ang dalawa ay napatunayang guilty sa paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices Act, kaugnay ng Occupational Permittance Tracking System Project. Ayon sa korte, pinaboran nila ang Geodata Solutions Incorporated sa halagang 32.1 million pesos kahit hindi pa kompleto ang proyekto. Ang parusa, 6 hanggang 10 taon na pagkakakulong at habang buhay na pagbabawal na humawak ng pampublikong posisyon. Samantala, naitala ang kauna-unahang kaso ng MPOX sa Baguio City. Ayon sa Baguio City Health Services Office, ang unang kaso ng MPOX ay isang 28 anyos na lalaki. Positibo siya sa Clade 2 variant. Ito yung less severe kumpara sa Clade 1. Nakompleto na rin daw ng pasyente ang isolation nitong Biyernes. Ang Mpox ay isang viral disease na karaniwang sintomas ay rashes at blisters sa katawan. Naipapasa ito sa pamamagitan ng skin-to-skin contact. Nananawagan naman si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na sundin ang mga health precaution kaugnay ng nasabing sakit. Sa huling tala ng Department of Health, 52 kaso ng Mpox na ang naitala sa bansa nitong Disyembre. Check itong Clade 2 variant. Kausap na natin kanina sa text, no, yung Department of Health. Matagal na rin natin pinag-uusapan kasi nga dito sa Quezon City yan, di ba? Yes, di ba yun yung mga unang naitala dati? Oo, pero ito pala, yung sabi mo nga kanina sa report, mas less severe, mas mild. Ito yung dati nang nasa Pilipinas. Ang binabantayan talaga kasi ng World Health Organization ay yung galing sa Africa. Oo, yung Clade 1. So far, buti na lang po, awa ng Diyos, wala pa tayong nababalitaan na nandito na yan sa Pilipinas. Pero yun nga, sabi nga doon sa report ay nakumpleto naman daw nitong so basically na-control naman nila yung yung kumbaga yung may sakit na yon, nagtapos niya yung kanyang quarantine. Which is ganoon din naman doon sa Quezon City na case na agad nilang na-identify, na-isolate at na-quarantine yung taong yon. Alright. Okay, samantala, nagpasalamat si Pope Francis kasunod ng ceasefire sa Gaza. Sa kanyang Sunday Angelus address, hiniling din ng Santo Papa na agad daw sanang pairalin at irespeto ang kasunduan para aniya makauwi na sa kani-kanilang pamilya ang mga hostage. Dalangin din daw ni Pope Francis na makarating na sa Gaza ang mga kinakailangang humanitarian aid. Umaasa rin ang Santo Papa na magkaroon ng two-state solution sa pagitan ng Israelis at Palestinians. At sana raw ay parehong piliin ng magkabilang panig ang pag-uusap, pagkakasundo at kapayapaan. Sa iba pang balita, dumating na sa bansa ang huling Pinay hostage na binihag ng Hamas sa loob ng halos 2 taon. Nakauwi na sa bansa ang OFW na si Noraline Agoho Babadilla. Siya ang huling Pilipinang pinalaya ng grupong Hamas. Dinukot siya noong November 28, 2023. Dumating siya sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 pasado alas 6 ng gabi kahapon. Sinalubong si Noraline ni Attorney Falcone Millar, Division Head ng Repatriation and Assistance
Department of Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Dumating din ang pamilya ni Noraline mula sa Batangas. Binihag si Noraline at pinaslang ang kanyang partner ng grupong Hamas noong October 7, 2023 sa Kibitz Nirim habang buwibisita sa mga kaibigan. Pinag-aaralan ngayon ng Department of Migrant Workers o DMW ang posibleng deployment ban ng mga OFW sa Kuwait kasunod ng pagkakasawi ng dalawang Pilipinong manggagawang sina Daphne Nakalaban at Jenny Alvarado. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, isinasaalang-alang ng gobyerno ang akbang na ito para tiyakin ang kaligtasan ng mga OFW sa Kuwait. Kasunod ng natagpo ang katawan ni Nakalaban sa likod bahay ng kanyang employer noong Disyembre 2024 at ang pagkamatay ni Alvarado nito lamang 2 ng Enero. Nasa 215,000 Filipino domestic workers ang kasalukuyang nasa Kuwait ngayon. At kaugnay nga po ng balitang ito, kasama natin ngayon via Zoom si Migrant Workers Secretary Hans Kakdak. Good afternoon, Secretary Kakdak. Good afternoon, Ms. Nina, Sir Jack, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Ano po itong posibleng deployment ban na gusto ngayong ipairal ba ng DMW pagkatapos po nitong pagkamatay ni Daphne Nakalaban at Jenny Alvarado? Bunsod dito sa napakalungkot na trahedya na kinasangkutan ng ating dalawang mahal na OFWs ay we are reviewing yung policies on deployment. Sa ngayon kasi mahigpit na, no? Merong bawal ngayon ang first-timers. Kailangan may overseas experience, may work experience na tinitingnan. And pangalawa, yung whitelisted dapat ang mga Kuwaiti and Philippine recruiters. Dapat malinis ang track record. No? Walang pending cases on yung kanilang pagtrato ng mga workers o kaya yung repatriation. Pangatlo, yung pre-flight briefings that we conduct. Aside from the PIDOS, literally, before they board the plane, pinapatawag namin sila lahat dito bago lumipad ng Kuwait at may last-minute pre-flight briefing on their roles, responsibilities, at contact numbers. At sabay nun, we get their contact numbers para yung pang-apat na aspeto, may monitoring tayong sinasagawa and we have an electronic monitoring system in place. Currently ngayon, lahat na yan, yung pinaigting na nating mga requisitos, pinaiigting pa natin kaya trinirepaso ngayon ang mga requirements. Posibleng humantong sa lalo pang mas mahigpit na requirement ng deployment, and of course the extreme measure is the deployment ban. So lahat yan ay being discussed and carefully being taken up, and in due time we will render a decision very soon on this matter. Secretary, no, kasi ang sinasabi na sa 215,000 ang OFW workers natin sa Kuwait, hindi ba baka maalarma sila sa sinasabi nating deployment? Gaano ba tayo kaseryoso sa deployment ban na to at paano ito makaka-apekto? Kasama lang talaga. Yes, tama ka. Kasi yung skilled workers na tinatawag, no, mga 20% of our workers deployed, 20 to 30% of our workers deployed to Kuwait are skilled, no? And that's to a tune of around 3,000 to 5,000 a year. And yun nga, yung meron, bukod sa nandoon na, yung 215,000 or so. Siyempre, sinasaalang-alang din natin kasi yung, lalo na yung pagpanahon na ng pagbabakasyon nila, baka matakot na sila magbakasyon dahil hindi na sila makakabalik. So these are things na pinag-uusapan. Pinapanggit lang talaga yung deployment ban kasi kapag ako na may natanong kung yan ay option, ay talaga namang yan ay nilalatag natin talagang option parati. But of course, masusi ang ating at saka yung malalim ang ating pag-evaluate ng sitwasyon bago pa man tayo umabot sa desisyon. And as I said, the other option is lalo palang paigtingin, higpitan ang mga requirements for deployment para yung talagang nararapat lamang ang makakaalis. Oo nga po, no, Secretary Kakdak, naalala ko kasi marami na po ang mga Pinoy na
papatay dyan sa Kuwait, no? Naalala ko yung kaso ni Jubilee Ranara noong 2023, kung saan kaya nga kayo nag-umpisa dyan, yung mga ban po natin nangyayari ngayon, ano? At paghigpit po ninyo. Naalala ko rin na may mga OFW na papunta noon sa Kuwait, tapos pagdating nila doon, pinauwi po sila. Dahil parang nung sinabi nyo na iban yung mga domestic workers doon, parang nag-retaliate po ang Kuwait. So dito Yes. po, baka po may mga ganyan na naman na mangyayari. Ano po ang nakikita nyo po dyan? Well, those matters ay magiging factor din yan. But of course, we decide on our own evaluation, on our own merits, no? Regardless of what happens. We decide in terms of ano yung ultimate protection sa ating mga OFWs. At yun na nga, tayo ngayon ay nag-iisip na ng 2-3 beses kasi nakadaan na rin tayo, di ba, sa daan ng deployment ban. At pag-iisipan natin ng husto before we take drastic action. But so far po, nakausap nyo na po ba ang counterpart ninyo sa Kuwait at anong gagawin po dito sa mga sunod-sunod na kaso po na ito? Tayo ay merong labor attaché on the ground at embahada doon na almost on a daily basis naman, we coordinate with our counterparts. Gawa ng ongoing coordination sa mga cases. Yung mga halimbawa ngayon, walang tao sa shelter natin ngayon. Wala tayong kinukup sa shelter because we are now well coordinated with the Kuwaiti side in terms of repatriations. But ayun nga, kailangan lang talagang bantayan ng husto ito ng maigi at kung ano man ang magiging ganap na proteksyon, ayun ang landas na tatahakin natin. Once again po, please assure po, how do we assure our OFWs dyan po sa Kuwait? Sabi nga ni Jack, there are 215,000 even more, no, na nandyan po, na siguro po ay nag-aalala ngayon. Well, ang sa akin lang ay huwag kayong mag-alala kasi we will arrive at a rational judgment and also a protective judgment. Ang isang basic na mapapayo ko, yung 1348 hotline ko shared by OWA, 1348 plus 632-1348 kung nasa ibang bansa, dumulog lang po doon. At yung Facebook page at yung hotlines din ng embahada natin, pwede rin pong dulugan. Alright, maraming salamat po, Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Salamat po. God bless. Sa iba pang balita, isang cold storage facility sa likuran ng isang gasolinahan ang nagliyab sa kahabaan ng Fernando Po Jr. Avenue alas 3 ng umaga kanina. Apektado ang mga establishmentong katabi nito, lalo na ang gasolinahan na natigil ang operasyon dahil nahirapang apulahin ng apoy. Ayon sa mga rumesponding bumbero, malaki ang apoy sa loob ng pasilidad at nahirapan silang pasukin ito dahil sa usok ng nasusunog na kemikal sa loob. Dakong alas 5:30 ng umaga nang nakapasok ang mga bumbero sa naturang cold storage facility. Inaalam pa ang sanhi ng sunog at ang halaga ng pinsala. Wala namang naiulat na nasaktan sa naturang sunog. Although sasabihin natin wala naman pong nadamay na iba at yung isang structure nila na protektahan naman natin dahil inilista namin yung mga laman na possible na pwedeng masunog papunta doon sa isang structure. Sa iba pang balita, 1 ang patay at 8 ang sugatan sa salpukan ng isang van at motorsiklo sa Alaminos, Laguna kaninang madaling araw. Sa investigasyon ng Alaminos PNP, nag-overtake ang van sa may kurbada kaya lumipat ito ng linya at tinamaan ang kasalubong na motorsiklo. Sa lakas ng pagkakasalpok, tumama pa sa konkretong bakod ng van. Dead on arrival sa ospital ang driver ng van at motorsiklo habang dinala sa pagamutan ang mga sugatang pasahero. Sa aming pagbabalik, paratang ni dating Pangulong Duterte tungkol sa mga blankong item daw sa 2025 budget, tinawag na fake news ng palasyo. Tuloy ang pagharurot ng impormasyon dito sa Arangkada Balita. Ang inyo pong nakikita sa inyong screen ay still ang traffic update natin sa C5 Katipunan. Slow moving pa rin yung papunta dyan sa may Diliman. Kasi nga, again, tulad sinabi natin kanina, labasan ng mga estudyante sa Ateneo, Miriam at UP. Samantalang sa kanan naman, wala pa rin problema ang mga motorista papunta dyan sa Libis area. Fast moving ang mga sasakyan sa mga oras na ito. At makakausap natin
Mula sa MMDA Metro Base, ang kanilang operator na si Emma Loristo. Magandang hapon, Miss Emma. Magandang hapon din po sa inyo, sir, at ganun din po sa inyong mga taga-subaybay. Sa mga oras po na to, ang sitwasyon ng traffic dito sa bahagi naman ng EDSA, yung southbound direction, mula dito sa may approach po ng FVG Avenue o Muñoz, patungo ng Bansalangin U-turn slot, asahang may mararanasan na po yung pagbabagal. Samantala, maluwag after po nitong Bansalangin kung kayo patungo po ng direksyon ng Quezon Avenue at Timog. Approaching dyan sa may Aurora Boulevard, Cubao, light to moderate naman po ang sitwasyon. May bahagyang pagbagal din pagsapit sa may bandang Connecticut bago ho kayo makarating dyan sa may area po ng Ortigas. Ganon din po yung sitwasyon approaching dyan sa may Shaw Boulevard Crossing. Asahan na po may traffic build-up kung kayo patungo po ng Guadalupe, Makati. At yung pagbabagal na po yan ay mararanasan hanggang makarating po kayo ng Magallanes. Sa mga patungo naman po ng Pasay, mula dito sa may tramo, mararanasan yung bahagyang pagbagal patungo po kayo ng Taft Avenue. Samantala yung EDSA northbound lane, kung galing po kayo na Macapagal Boulevard, asahan na po unti-unti na nakararanas ng pagbagal hanggang makasapit po kayo ng EDSA Ross Boulevard Extension. Mula naman sa may FB Harrison, moderate to heavy po yan, patungo kayo ng Taft Avenue. Sa mga pagawi po ng Makati, itong bahagi po ng Pasay Road, Arnaiz, light to moderate po yan, maging mga patungo po ng Buendia hanggang makakanan niya sa may Kalayaan Avenue. Pagsapit po ng Orense, asahan na po unti-unti nakararanas ng traffic build-up sa mga motorista po na patungo ng Mega Mall at Ortigas. Halos dumudugtong din po yung pagbabagal patungo ng White Plains area hanggang makarating dito sa may bahagi po ng New York, Cubao. Pagsapit dyan sa may Quezon Avenue, asahan na rin po may traffic build-up sa mga motorista po na patungo ng Trinoma hanggang dito sa may bahagi po ng SM Annex. At sa mga paggawi naman po ng Balintawak, maaasahan po yung mabagal na usad mula dyan sa may bahagi po ng Dario Bridge hanggang makababa po kayo ng Balintawak Cloverleaf. Ngayong araw po ng Lunes, tuloy-tuloy pa rin po tayo nagpapatupad ng ating number coding scheme. At nakaschedule po ngayon yung mga private vehicles sa plate ending number 1 and 2. Nagbalik po yung ating coding kanina alas 5 po ng hapon hanggang alas 8 po yan ng gabi. Yan ang latest traffic update mula dito sa MMDA Metro Base. Ito po sa Emma Rose Loristo. Okay, maraming salamat, Miss Emma Loristo. Nako, samantala, para pa rin po sa mga motorista, magpakarga na po kayo ng krudo. Dahil bukas, big time oil price hike na naman ang ipapatupad ng mga oil company. 1 peso and 65 centavos ang itataas sa kada litro ng gasoline. 2 pesos and 70 centavos naman sa diesel, habang 2 pesos and 50 centavos sa kerosene. Sa panayam ng Arangkada Balita kay Department of Energy Assistant Director Rodela Romero noong Biyernes, sinabi niyang ang big-time price increase na ito ay bunsod ng sanctions na pinatutupad ng Estados Unidos sa Russia. Magsisimula ang price increase bukas alas 6 ng umaga. Sa ibang balita, tinawag na fake news ng Malacanang ang mga paratang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa umano'y mga irregularities sa 2025 national budget. Wala daw blanco sa General Appropriations Bill na isinumite ng Kongreso sa Palasyo. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR Davao correspondent Hernel Tocmo. It for sure. Sa Basta Davaoenyo podcast ni Davao City Mayor Sebastian Duterte noong Sabado, ipinakita ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang Bicameral Committee Report ng 2025 National Budget kung saan may nakita umano silang irregularidad. Ayon kay Ungab, questionable ang ginawa ng Kamara dahil may mga bahagi umano ng dokumento na may mga ipinapatanggal na halaga at may mga blanko. Binatikos ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil iligal umano ang may mga blankong halaga lalo't napirmahan na ang nasabing committee report. Umalma ang Malacanang sa mga paratang na ito. Tinawag nila itong fake news. Ayon sa pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, walang pahina sa 2025 national budget ang may blanko bago ito pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdag niya, masusing sinuri ng daan-daang staff ng Kongreso at Department of Budget and Management ang lahat ng 4,000 pahina ng national budget. Imposible anya na may mga naiwang blankos sa committee report. Hernel Tocmo, umarangkada sa pagbabalita. Halos 2,000
salanta ng Bagyong Yolanda noong 2013 ang tumanggap ng libreng pabahay mula sa pamahalaan. Bahagi ang mga ito ng halos 190,000 housing units na pinatatayo ng gobyerno para sa mga biktima ng nasabing super typhoon. Iyan ang umaarangkadang balita ni Cherubim Ganaden. Ilan lang sila sa mga tumanggap ng libreng pabahay mula sa pamahalaan. Kabilang sila sa 100,000 mga residente na nawala ng tirahan nung manalanta ang Super Typhoon Yolanda 11 taon na ang nakakaraan. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna sa ceremonial turnover ng mga susi para sa higit 3,500 housing units noong Biyernes. Nakakalat ang mga unit na ito sa 6 na permanent housing projects sa mga bayan ng Barawen, Tabon-Tabon, Tanawan, Hulita, Pastrana at Dagami sa Leyte. May permanent housing projects din sa bayan ng Marabot sa Samar at Culaba sa Biliran. Sinaksihan ni House Speaker at Leyte Representative Martin Romualdez ang turnover ng mga pabahay. Bilang tubong Leyte, masaya si Romualdez sa bagong bahay ng kanyang mga kababayan. Anya, simbolo ang mga bahay na ito ng bagong simula para sa mga sinalanta ng Bagyong Yolanda. Samantala, target ng pamahalaan na magtayo ng 189,800 housing units para sa mga sinalanta ng Yolanda noong 2013. As of December 2024, halos 174,000 na ang natapos. Halos 67% nito ay naipamahagi na sa mga beneficiary. Target namang matapos ang nalalabing 14,000 housing units sa Disyembre. Cherubim Ganaden, FMR Manila, umaarangkada sa pagbabalita. Nagsagawa ng Maritime Cooperative Activity o MCA ang Naval at Air Forces ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Ito ang unang MCA na isinagawa ngayong taon. Sa unang araw, sumabak sa pagsasanay pang komunikasyon, watch maneuver at photo exercise ang military units ng Pilipinas at US Indo-Pacific Command sa bahagi ng Palawan. Iba't ibang aircraft combat training naman ang isinagawa sa ikalawang araw. Kabilang sa mga asset ng Pilipinas na isinabak sa exercise ang BRP Antonio Luna at Andres Bonifacio. 3 barko naman mula sa puwersa ng Amerika, ang USS Carl Vinson, Princeton at Sterett. Ayon kay AFP Chief General Romeo Bronner Jr., layunin ng mga ganitong pagsasanay ang pagpapalakas sa defense cooperation ng dalawang bansa. Ito na ang ikalimang MCA ng AFP at US military units simula November 2023. Pinasiyayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang launching ng Tesla Center Philippines sa BGC Taguig kaninang umaga. Inikot niya ang showroom ng nasabing car brand, pati na rin ang service center, delivery center at main office nito. Pati ang charging station sinilip rin ng Pangulo. Ininspeksyon niya rin ang 2 initial offering ng Tesla Center, ang Model Y na nagkakahalaga mula 2.3 hanggang 3.3 million pesos. At ang Model 3 na nasa may presyong 2.1 hanggang 3.1 million pesos. Sabi ng Pangulo, makakatulong ang pagpasok ng Tesla sa Pilipinas sa pagsusulong ng zero emission at sustainable transportation. More than helping environmental sustainability, Tesla also empowers our workforce. It is our fervent hope that Tesla might one day choose to manufacture its vehicles in the Philippines. 2 magkasunod na pagbuga ng abo ang naitala ng PHIVOLCS kahapon. Tumagal ng 13 minuto, tumagal ito ng 13 minuto, 12 volcanic earthquakes, 1 tremor at mahigit 2,000 tonelada ng sulfur dioxide ang inilabas ng bulkan. Patuloy ang pamamaga nito kaya't nananatili itong nasa alert level 3. Inirekomenda ang agarang paglikas ng mga residente na nasa loob ng 6-kilometer radius mula sa bulkan para iwas peligro. Apektado ang halos 40,000 na individual. Habang mahigit 100 milyon ang pinsala sa agrikultura. Sa tulong naman, aabot sa 200 milyong piso na ang naipamahagi mula sa gobyerno at NGOs. Ayon sa PHIVOLCS, may banta pa rin ang kanlaon ng mas malakas na pagsabog
Kaya mananatiling alerto at sundin ang mga babala ng mga otoridad. Sa aming pagbabalik, President-elect Donald Trump manunumpa na para sa kanyang ikalawang termino bilang Pangulo ng Amerika. Tuloy ang pagharurot ng impormasyon dito sa Arangkada Balita. Ilang oras mula ngayon ay muling manunumpa si Donald Trump bilang Pangulo ng Amerika para sa kanyang ikalawang termino. Una siyang naging Pangulo ng Amerika noong 2017 hanggang 2021. Alamin natin kung ano ang magiging kaganapan sa ikalawang inaugurasyon ni Trump sa pag-aarangkada ng balita ito mula sa Estados Unidos ni Nico Hernandez. Sang-ayon sa Konstitusyon ng Amerika, manunumpa si Donald Trump bilang ika-47 Pangulo ng Amerika, ganap na alas 12 ng tanghali ng January 20, 2025, Eastern Time sa Estados Unidos. Sa Pilipinas, alauna iyan ng madaling araw ng January 21. Pero taliwas sa tradisyon, hindi iyan magaganap sa steps ng Capitol Building sa Washington, D.C. Sa halip, mangyayari ang inauguration ni Trump sa loob ng Capitol Rotunda. Sa forecast kasi ng National Weather Service, bababa sa 22 degrees Fahrenheit o negative 6 degrees Celsius ang temperatura sa Washington, D.C. Sa kanyang Truth Social platform, sinabi ni Trump na ang paglipat ng venue ng kanyang inauguration ay para protektahan ang lahat laban sa lamig ng panahon, kabilang na ang mga pulis na magse-secure ng lugar at ang libo-libo niyang mga taga-suporta. Ito pa lang ang ikalawang pagkakataon sa loob ng 40 taon na mangyayari sa loob ng Capitol Rotunda ang presidential inauguration. Huli itong nangyari noong 1985 nang simulan ni dating President Ronald Reagan ang kanyang ikalawang termino. Sasaksihan naman ni na outgoing President Joe Biden at ng mga miyembro ng US Congress ang swearing-in ceremony mula sa loob ng Capitol Building. Samantala, magkakaroon ng live viewing ang inauguration ni Trump sa Capital One Arena kung saan din gagawin ang presidential parade. Sabi ni Trump, pupunta siya rito at makikisaya sa kanyang mga taga-suporta matapos niyang makapanumpa. Nico Hernandez, umaarangkada sa pagbabalita. Ilang oras lamang matapos maban ang app na TikTok sa Amerika, inihayag ni US President-elect Donald Trump na bibigyan niya ng extension na 70 araw ang kumpanya bago ito mawala ng tuluyan. Matatandaan na nais ng pamahalaan ng US na i-ban ang naturang app dahil sa banta nito sa seguridad ng bansa. Ipagbabawal nila ang paggamit ng TikTok maliban na lang kung ang Chinese parent company nito na ByteDance ay ibebenta ang kanilang platform bago ang January 19 ngayong taon. Dahil dyan muli namang nagamit ang TikTok app dahil sa palugit na ibinigay dito. Labis naman ang pasasalamat ng mga residente at mga content creator dahil sa naging desisyon ni Trump. Milyon-milyong deboto ng Santo Niño ang nakisaya sa Sinulog Festival sa Cebu City nitong weekend. Alamin natin ang mga kaganapan sa pag-aarangkada ng Balitang Hatid ni FMR Cebu correspondent Clark Pasuit. Pit Senyor! Yan ang sigaw ng bawat makakasalubong mo sa daan dito sa Cebu dahil sa Sinulog 2025. Sabado ng umaga nang ganapin ang taunang fluvial procession na nilahukan ng 300 mga bangka mula sa Lapu-Lapu City hanggang sa Pier 1 sa Cebu City. Sinundan ito ng solemn foot procession kung saan inikot ang imahe ng Batang Jesus sa Cebu. Hindi ininda ng 1.2 milyong deboto ang init ng araw nang sumali sila sa prosesyon mula alauna hanggang alas 5 ng hapon. Matapos ang 2 taon ay nagbabalik ang Sinulog Celebration dito sa downtown area ng Cebu. Isang bagay na maraming Cebuano ang natuwa dahil mas malapit na sa kanila ang lahat ng kasiyahan, especially ang Sinulog Grand Parade. Linggo naman ng umaga nang itanghal ang Sinulog Grand Parade. Matapos ang 2 taon, ginanap itong muli sa Cebu City Sports Center sa downtown Cebu. 42 contingents ang nakilahok sa Sinulog Grand Parade, kabilang ang first-timer na si Sheena.
Ako ning first time mo join sa kanang Festival Queen diri sa Sinulog. Meron ding mga out-of-town contingent mula pa sa Luzon, gaya ng Maytime Festival sa Antipolo, Tanglawan Festival sa San Jose del Monte, Bulacan at Tabaco College ng Albay. Todo bigay ang kanilang performance dahil para sa kanila, hindi lang ito kompetisyon kundi panata kay Senyor Santo Niño. Nakisaya rin si Miss Earth 2024 Jessica Lane at mga celebrity gaya ng Cebuanang si Kim Chiu at Coco Martin. Champion sa street dancing at sinulog-based category ang Carcar City, samantalang nanalo naman sa free interpretation category ang out-of-town contingent mula sa Bae City Festival of Harvest ng Negros Oriental. Sa taya ng City Hall at Cebu City Police, nasa 4 na milyong katao ang nakisaya at nakilahok sa Sinulog Festival ngayong taon. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Nakiisa rin ang mga taga-Naga at Camarines Sur sa pista ng Santo Niño sa pamamagitan ng fluvial procession sa Bicol River. Sa Virac, Catanduanes, inabot ng 5 kilometro ang dance prayer procession na alay sa Batang Jesus. Yan ang umaarangkadang balita ni Jonathan Magistrado. Sari-saring laki at iba-ibang bersyon ng imahen ng Batang Jesus ang iprinisosyon sa Naga City kasabay ng malalaking pagdiriwang ng pista ng Santo Niño sa ibang panig ng bansa. Dinala ang mga imahe mula sa Immaculate Conception Church papunta sa Balatas New Development Complex kung saan isinagawa ang isang street dance competition. Kung may ipinasabay sa karo ng barangay ang mga imahe ng Santo Niño, kinarga lamang ng ilan na parang anak ang mga ito bilang partean nila ng sakripisyo para sa kanilang dasal. Ganun pa rin, mga anak ko malusog, walang sakit, mga pangarap nila matupad nila sa buhay. Sa misa na pinangunahan ni Cáceres Archbishop Rex Andrew Alarcon, may bahagi na isinayaw ng mga bata at mga deboto ang mga imahen na kanya rin binasbasan. Let the children teach us simplicity, humility, kindness. Bisperas ng pista naman ng isagawa ang isang fluvial procession ng imahen ng Santo Niño sa Bicol River mula sa pantalan ng Barangay Sabang sa Naga na umikot hanggang sa mga karatig bayan ng Kamaligan at Gainza. Idinaan din sa makulay at masayang sayawan ng mga taga-Virac ang pagkilala kay Santo Niño. Natakbuhan umano nila ng saklolo tuwing nasa peligro ang Catanduanes. Inabot ng 5 kilometro ang prayer dance procession mula Virac Cathedral hanggang Barangay Santo Niño. We continuously pray na mabigyan kami ng better na kabuhayan, especially yung mga kababayan po natin na until now hindi pa po totally nakakabangon sa Typhoon Pipito. Ika-5 taong prayer dance procession na ito sa lalawigan ng Pista ng Santo Niño sa pangunguna ng Holy Innocents Mission Church. Jonathan Maestrado, umaarangkada sa pagbabalita. Bureau of Immigration muling nagbabala laban sa mga individual na patuloy na nagpapatakbo ng pogo sa bansa. Ito ay kasunod ng panibagong operasyon sa Parañaque City. Narito ang report. 32 dayuhan ang naaresto sa ikinasang operasyon ng mga otoridad sa Parañaque City. Iligal umanong nagtatrabaho ang mga ito sa isang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Kabilang sa mga naaresto ay 20 Chinese, 11 Malaysians at 1 Cambodian. Pinangunahan ng operasyon ng Bureau of Immigration at National Bureau of Investigation. Nasa kustodiya na ng NBI ang mga nahuli habang ipinoproseso pa ang kanilang deportasyon. Ayon pa sa Bureau of Immigration, patuloy nilang binabantayan ang lahat ng mga dayuhang nag-ooperate ng iligal na gawain sa bansa, lalo na ang mga pogo na mahigpit na ipinagbabawal. Sabi pa ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Fiado, babala ito sa mga banyaga na patuloy na sumusuong sa mga iligal na gawain. Samantala, sa isang pahayag, hinikayat naman ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang mga lokal na pamahalaan na maging mas mahigpit sa pagsusuri ng mga negosyo sa kanilang nasasakupan. Ang nasabing operasyon ay bahagi ng patuloy na hakbang ng gobyerno para ipatupad ang pagbabawal sa mga pogo na idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address noong 2024. Effective today, all pogos are banned. Jack Batallones, umaarangkada sa pagbabalita.
Matagumpay na naharang kahapon ng Philippine Coast Guard at PNP Maritime Group ang isang van sa Bredco Port, Bacolod City. Ang van naglalaman ng 5 Visayan Leopards, 2 dito, kuting pa. Naaresto ang suspect dahil sa paglabag sa Wildlife Conservation Act habang inilipat ang mga hayop sa pangangalaga ng senro. Hinikayat ng Coast Guard ang publiko na i-report ang anumang iligal na aktibidad para maprotektahan ang kalikasan ng bansa. Sa aming pagbabalik, nakifiesta tayo sa masarap na pagdiriwang ng Longganisa Festival sa Vigan. Tuloy ang pagharurot ng impormasyon dito sa Arangkada Balita. Yes, ang nakikita, halos wala pa rin naman nagkaiba sa situation, dumilim lang. Pero yan pa rin, mabigat pa rin ang daloy ng trapiko ng mga sasakyan. Yan yung papunta sa 3 malalaking eskwelahan dyan. At yung sa may right side, sa nakita nyo, Na papuntang Santolan, papuntang Libis, maluwag pa rin. maluwag pa rin, medyo bumagal lang konti. Pero yeah, kumpara mo sa kabila, talagang Oo naman, halos oo. parking lot yung ating nakikita. Okay. Okay, no? Samantala, balikan natin niya yung kaninang yung inauguration ni Trump. So, aalamin natin yung magiging implications yan sa atin, no? Makakausap po natin ngayon via Zoom si International Relations Expert at De La Salle University Professor Renato De Castro para pag-usapan natin ang relasyon ng Pilipinas at Amerika sa ilalim ng ikalawang termino ni Donald Trump. Magandang hapon po, Professor De Castro, Jack Batallones po at Nina Corpus. Magandang gabi, Jet, at magandang gabi, Nina. Kamusta po kayo? Okay, sir, salamat po at bisa binigay niyo yung time ngayon. Sir, tatanong natin, ano magiging impact nito? Una-una, marami tayong mga Pilipino sa US, no? Sa mga immigrants po natin, makaka-apekto ho ba to pagdating sa ganung klase usapin? Well, kung legal naman yung mga immigrants natin, walang problema. Ang tinatarget naman ho naman ng second Trump administration, yung mga illegal immigrants. Yung mga nandun sa Estados Unidos na walang proper na green card or pumunta doon na ginagamit ay tourist visa at of course naging TNT na. So ayun yung maaaring maapektuhan, no? Well, ang issue talaga diyan ay pumunta naman sila sa Amerika, nakapagsapalaran sila. So harapin nila kung ano yung ginawa nila. Kasi talagang alam nila nung pumunta sila doon at ang visa nila ay tourist lang, tapos gusto nilang magtagal doon, kumbaga, they took the calculated risk. So, and of course, pag pumasok sila sa Amerika, tandaan natin sa issue ng soberenya, sovereign ng Amerika doon. Kung break nila yung batas ng Amerika, kumbaga, harapin nila yung consequence ng kanilang action, decision, na maging illegal immigrants sa Amerika. Ayun yung pananaw ko. No? Kasi talagang it's a matter ng, kumbaga, ayun ang pinili nila eh. It's a matter of time na mahuli rin sila kasi nga kaya nga tago ng tago eh. Yes. So, opo, kasi may statement kasi tayong narinig noon na sabi, umuwi na lang kayo voluntarily kaysa ma-deport kayo or ma-ban kayo from coming back forever. May forever. Ayun nga, nagbigay ng babala si Ambassador Babes Romualdez noon na sinabi niya, lalo na nung lumabas naman nanalo si Donald Trump ulit, sinabi niya na talagang bibigyan din ni Donald Trump ang kumbaga ang pagdi-deal nito, no? Hindi necessarily migration kasi mahirap naman talaga i-deal ng yung migration lalo na kung legal kasi ang Amerika naging bansa yan dahil sa immigration. Ang tinutukoy lang naman talaga ni Donald Trump yung mga illegal, no? Madami diyan usually naman mga Latinos, mga Mexican, at napapansin din na maraming mga Chino na nagti-TNT sa Amerika. Mga Chino, no? Yes. Professor, ganito, naano natin about sa immigrants, no? Pero pag-usapan natin yung mga job opportunities naman para sa mga Pinoy. Kasi alam naman natin si President-elect Donald Trump, sinasabi niya parang unahin yung kapakanan ng mga Amerikano. Pero paano ho ba? Hindi mo ba ma-lesen yung mga job opportunities para sa mga Pinoy? Unang-una, intindihin natin kung bibigyan din ni Donald Trump na para sa Amerikano, lahat naman ho ng presidente sa buong mundo ho, no? Or sino man ang Amerikanong presidente, si Obama, si Biden, o even si George Bush, ang talagang focus talaga niya, yung kapakanan ng mga mamamayan niya.
in-emphasize naman niya yan, well, ano magiging implication? Una naman sinabi niya, hindi talaga siya against sa immigrants. Ang tinatarget niya yung mga illegal at bibigyan niya ng focus yung tinatawag nating mga skilled workers. Kasi yun yung advice nung kanyang pinaka-closest advisor ngayon, si Elon Musk, na happen to be isang immigrant mula South Africa na naging bilyonaryo, naging pinakamayaman na tao sa buong mundo. Ayan, makikita mo talaga yung America being land of opportunities. Iskang immigrant from South Africa and magsumikap ka lang sa Amerika, magiging kang pinakamayaman na tao sa buong mundo. Buti Kaya na in a lang way. nagbukas yung Tesla sa BGC. Ayun, kanina, di ba? May Tesla na sa BGC. Professor, ayan, dito naman po tayo muna sa issue ng West Philippine Sea. Sa tingin po ba ninyo ay magpapatuloy ang mahigpit na alyansa ng Pilipinas at Amerika patungkol sa mga problema natin dyan sa West Philippine Sea? Tingnan natin, bakit talaga malakas ngayon yung alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos dito sa South China Sea, na nakikita natin sa 4 na taon ni President Joe Biden. Actually, nagsimula yan sa panahon ni Donald Trump, no? Nung dineclare niya noong 2017 na ang Amerika at ang China ay mag-i-engage sa tinatawag nating strategic competition. No, sinabi ni Donald Trump yan. Interestingly, pagkatapos niya bumisita sa Pilipinas at Vietnam noong 2017, pagbalik niya sa Amerika, naglabas yung White House ng National Security Strategy na sinasabi, dalawa ang ating kakompetensya, China at Ruso. China at Ruso, kumbaga, china-challenge nila yung leadership ng Amerika. So ayan yung ginawang, kumbaga ito yung main accomplishment ni Donald Trump yung first 4 years niya. Talagang dineclare niya, hindi natin maasahan na maging kaibigan natin ang China, o ang term na ginagamit nila noon, responsible stakeholder. Na katulad ng Pilipinas, ng Japan, ng South Korea, na tatanggapin ang presensya dito ng Amerika. So sabi ni Donald Trump, walang saysay yan kasi slowly, kumbaga, tinutunggali na tayo. Kumbaga, tinatalo na tayo ng China. So dapat natin tanggapin na kakompetensya natin ang China at Ruso. Doon na nagsimula na naging mas malapit ang Amerika. Natatandaan nyo nun, sa kapanahuan na ni dating President Rodrigo Duterte, gusto niya kumampi sa China. So ang ginawa ni Donald Trump noon, kinaibigan niya talaga si dating President Rodrigo Duterte, no? Natatandaan niyo nung nanalo siya nung election nung 2016, no? December pa lang, hindi pa siya presidente noon, tinawagan niya na kaagad si dating President Rodrigo Duterte. Tapos nung May, no, mga few weeks before pumutok yung nangyari sa Marawi, kinaibigan niya na si dating President Rodrigo Duterte. At nung nangyari, pumutok yung Marawi incident, talagang nagbigay ng suporta ang Amerika. Nung ni China nagbigay ng suporta noon, Amerika. Although pinakita ni President Rodrigo Duterte noon yung mga weapons na nanggaling sa China na hindi naman ginamit ng Armed Forces of the Philippines. Okay. Alright, maraming salamat po, Professor Renato De Castro ng De La Salle University. Balitang sports naman, biguman sa huling laban nito kahapon, nag-qualify pa rin naman ang Philippine Women's Team sa 2025 AFC Women's Futsal Asian Cup. Yumuko ang Filipina Booters sa Australia sa score na 2-1 sa laro na ginanap sa Uzbekistan. Tabla ang dalawang koponan sa first half ng laban pero nag-dominate ang Australia sa second half. Gaganapin ang 2025 AFC Women's Futsal Asian Cup sa China sa Mayo ngayong taon. Magsisilbi itong qualifier sa 2025 FIFA Women's Futsal World Cup na gagawin naman dito sa Pilipinas ngayon din 2025. Umarangkada na nga ang fiesta season. Kung ang Cebu at Tondo may sinulog, ang Ilocos Sur naman may Longganisa Festival nagimas. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR Baguio correspondent Emil Peredo. Bukod sa mga lumang bahay sa Calle Crisologo, kilala rin ang bayan ng Vigan sa Ilocos Sur, syempre sa kanilang longganisa. Yan at iba pang pagkaing Ilocano ang bida sa taunang Longganisa Festival na nagsimula nitong Biyernes. Pumupunta rin ang mga turista dito because of the food. I think that's the reason nga bumabalik yung ating mga turista dito sa syudad ng Vigan.
May vegan food bazaar and trade fair. May cultural performances din ang mga Bigenyo. Sa January 22 naman, matitikman ang iba't ibang paraan ng pagluluto ng vegan longganisa sa isang cook fest. Highlight din yan ang street dance competition with longganisa element pa rin. Siyempre, sa January 25 naman ang Vegan City Grand Parade. Inaanyayahan po namin kayo na pumunta at mamasyal po sa Vegan City, Ilocos Sur ngayong January 18 hanggang 25 para sa aming Longganisa 2025 Festival. Emil Peredo, umaarangkada sa pagbabalita. Trending na naman si Maris Racal, pero this time, positive buzz naman. Ang music video kasi ng kanyang single na Perpektong Tao pasok sa YouTube list of trending music. Yan ang umaarangkadang balita ni DJ Mama Mia. Inirelease na ang music video ng newest single ni Maris Racal na Perpektong Tao nitong Sabado. Dumating ang takip silim, ang lamig bigla patilim. Ang kanta ni Maris parang malapit daw sa totoong buhay. Tungkol daw kasi ito sa mga sikretong nabunyag. Parang bula, ganun pag lumabas ang Ang self-directed MV, ang bagong project ng actress-singer matapos ang kontrobersya nila ng on-screen partner niyang si Anthony Jennings. nakatulala, nagpakatanga. Bukod sa mga nabuking na lihim, tinatalakay din ng kanta ni Maris ang tungkol sa forgiveness at regrets. Ano bang sabi? Kung ika'y nagdududa, Since its release, pumalo na sa 16th spot ang Perpektong Tao sa list of trending music sa YouTube. Ako si DJ Mama Mia ng FM Radio Manila, umaarangkada sa pagbabalita. Wala naman talagang perpektong tao. Oo naman, yun yung mensahe nung kanta. Diba? Which is, pag nakita mo yung video niya mismo, maganda. Yun, At least, nandyan pa rin siya. No? Oo. Diba? After na lahat, di ba? Oo nga. At saka yung longganisa, ang sarap dun sa vegan. Sa inyo ba yun? Or Oo. Well, ako, masarap rin yung longganisa ng Ilocos Norte. Alam mo, ganyan talaga. Sa buong Pilipinas, may longganisa, may kanya-kanya. Oo, At kanya-kanya bawat timpla, may lugar, matamis. yung Cebu, sasabihin niya, pinakamasarap to. Siyempre sa amin sa Batak, Ilocos Norte, para sa akin, pinakamasarap rin yun. Pero masarap rin naman talaga ang vegan. O siya, nakagutom na. Tapusin natin Dinner na po, ha? Yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako, si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita! Araw, magdamag. Tuloy-tuloy ang pagsiservisyo ng Radyo 630 kasama ang pinaka-pinagkakatiwalaang kaserbisyo. Nasamahan mo kami ha. Huwag tayong makinig dun sa ingay. Maging aktibo tayo. Tihit na sa Radyo 630. Nagmamadali ang mga issue at balita. Linawin natin. Linawin natin. Pagaangin natin. Pagaangin natin. Pasayahin natin. Pasayahin natin. ATM. Anong take mo? Kasama ang solid tambalang T-Rex. Tambalang T-Rex. Terry Ridon at Alex Baltazar. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Walang lunch break ang pagseserbisyo. Kasama nyo sa tanghalian, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Nina Corpus, kasama si Migs Bustos. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo. Nina Corpus, tuwing alas 12 ng tanghali, dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo.